Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakilan mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat dalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Belis Prada Almeida. Mahal na Panginoon, labis ang aming kagalakan, pagpupurit, pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa iyong habag at awa na laging sariwa sa umaga, mahal na Panginoon, para sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagmamaliw, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga naunang bahagi ng iyong malagawain, mahal na Panginoon, na iyong tinanggap at tinangisan, mahal na Panginoon, pinagpalang lubos. Lalong higit, sa iyong napakatamis at banal na presensya, binuhos mo sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salat, ngunit bago ang lahat, muli, humingi kami ng tawad. Sa lahat, O Diyos, ng aming pagkukulang at pagkakasala, patawarin mo po kami, lalong iyong amang lingkod, mahal na Panginoon. Gamitin mo akong lubos, mahal na Panginoon, daluyan ng pagpapalang espiritual. Dahil sa ganang akin ako'y walang magagawa, isang basahan lamang sa iyong harapan. Kaya ikaw nga po, Diyos, maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi, mahal na Panginoon. At sa unat dalangin ng aming malapit, mahal na Pastor Belis Prada Almeida, sama-sama namin sinasaway lahat na namang gawa ng kaaway, demons of distraction, demons of unbeliefs and doubts, cast out in Jesus' name. In the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Makaupo po tayo, mga minamahal. Praise God. At bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos, nais ko muna pong magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati, pinakamataas na pagsamba. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Purihin ang Diyos. Ang Diyos na punong-puno ng habag at awa, sagana, sa kagandahang loob sa ating lahat. Praise the Lord, praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Praise the Lord po, mahal na Pastor. At hindi po natin malilimutan ang mga ginong turot aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama dear, and greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeida family. Praise the Lord po. At binabati rin natin mga minamahal ating mga live webcast viewers all over the world. God bless you so much po for tuning in. Pagpalain po kay lubos natin, mga Panginoon. At gayon din ang pagbati ng mapagpalang hapon sa ating pong beloved ordained preacher, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat ng kapwa manggagawa, beloved elders of the church, beloved preachers, beloved choir members, instrumentalists, beloved control, webcast crew, sa ating beloved sisters information. Kung may bisita, welcome po sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. At sa inyo po, mga minamahal, mapagpalang hapon sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang Diyos. Tayo po mga minamahal mag-aral na ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Binigyan natin ng pamagat, spiritual renewal. Spiritual renewal. Kindly po sa ating keywords, Lamentation chapter 5 verse 21, pakibasa po. Amen. Dito po sa Lamentation, Kapitulo 5, ang talata po ay 21, minamahal. Nasulat ng ganito. Manumbalik ka sa amin, O Panginoon, at kami ay manumbalik. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Amen. Sabi po sa English, mga minamahal, turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Renew our days as of old. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po magpapala ng kanyang banal na salita. Alam niyo mga minamahal, habang nandito pa po tayo sa mundo, mga minamahal, walang tigil ang ating pakikipagbaka. Everybody say amen. Bilang Kristiyano, walang pahinga ang ating pakikipagbaka. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung walang tigil ang ating pakikipagbaka, mga minamahal, ibig sabihin, araw-araw. Ibig sabihin, bawat yugto ng ating buhay, hindi lang natin namamalayan, tayo po ay nakikipagbaka.
Ay ang ibig sabihin, mga minamahal, bawat araw, may lumalabas na spiritual strength sa atin. May nababawas na spiritual na lakas sa atin. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, halimbawa, may inaalok yung kaaway na tukso sa iyo, tinanggihan mo. Hindi mo yun natanggihan dahil sa sarili mong lakas. Natanggihan mo yung tukso dahil may spiritual na lakas galing sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya kayong mahal na Panginoon, nung siya po ay nandun sa isang lugar sa Israel na dinudumog siya ng napakaraming tao. Ito yung isang halimbawa na may lumalabas sa ating spiritual na lakas sa tuwing tinatanggihan natin ang kagawa ng kaaway o kinakalaban natin, mga minamahal. Yung babae, hinawakan siya sa kanyang laylayan. At ang sabi ng mahal na Panginoon, sino ang humipo sa aking laylayan? Ang sagot ng kanyang mga alagad, sino ba mahal na Panginoon? Napakaraming tao sa iyong paligid. Ang sagot ng mahal na Panginoon, mayroong lakas, mayroong bisa ang lumabas sa akin. Everybody say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, sa tuwing tinatanggihan natin ang tukso, sa tuwing pinaglalabanan natin ang mga kasalanan, na alok ng sanlibutan ito, may labas na lumalakas sa atin. May lakas na lumalabas sa ating espiritual. Kapag ipinatong mo ang iyong kamay sa may sakit at gumaling, may espiritual na lakas na lumabas sa iyong katawan. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, isang patunay na kinakailangan sa bawat araw po ng ating buhay, mga minamahal, nagre-renew tayo ng ating spiritual na lakas. Everybody say amen. Araw-araw, mga minamahal, kasi nababawasan yan. Hindi po, yung lakas kasi natin sa spiritual, hindi nang gagaling sa sagalang atin. Lagi nating hinihingi yan sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kapag hindi natin, mga minamahal, ni-renew, o hindi natin na ibalik agad yung mga spiritual na lumabas sa atin, yung mga lakas na nawala sa atin sa mga lumipas na araw, mga minamahal, at pinabayaan natin na nabawasan tayo ng nabawasan, manghihina po tayo. Everybody say amen. Hindi porke Kristiyano na tayo, automatic na bumabalik yan. Hindi po. May kailangan po tayong gawin, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya nga po may mga nakakalungkot man, may mga backslider. May mga dating kapatiran, nawalay. Bumalik sa dating gawi, bumalik sa dating buhay. Ano ang dahilan? Na-drain po ang kanilang spiritual na lakas. Na-drain ng husto. Hindi nag-renew. Hindi na nag-renew. Pinabayaan, mga minamahal. Kaya ano nangyari? Nang inatake sila ng kaaway, nasilo ng kaaway. Nalinlang ng kaaway, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya pag-aralan po natin, may mga sinyales yan. Kasi kailangan, mga minamahal, alam natin na dapat na tayong mag-renew ng ating spiritual na lakas, may sinyales. Kaya kailangan nating alamin ito, mga minamahal. Para hindi tayo totally ma-drain ng husto, mga minamahal. Kahit naman sa literal, kapag yung sasakyan, yung langis ng sasakyan, ng makina, kapag nagkaroon niya ng leak, mga minamahal, kahit maliit lang na leak, kasing butas ng karayom, habang tumatakbo ang sasakyan, umaandar ang makina, yung langis nagro-rotate, mga minamahal, kapag may leak yan, kahit pa konti-konti, nababawasan yan. Habang tumatagal, mga minamahal, hindi namamalayan, kapag hindi na-check, ang mangyari, madrain, ang mangyari, masisira ang makina. Everybody say, praise the Lord. Kaya ganoon din sa paglilingkod natin, maliit pa lang, mga minamahal, agapan na natin upang hindi natin mabigyan ng hawakan ng kaaway. Everybody say amen. So ano yung mga sinyales na kinakailangan na natin mag-renew ng ating spiritual
na lakas. Unang-una, kapag yung ating prayer life, tuyo na po, mga minamahal. Yung prayer life natin, dry na. Nagpe-pray nga tayo, nagpupuri tayo, pero ang nangyayari, routine na lang. Everybody say amen? Routine, ano yung routine? Kasi nakasanayan na lang. Ginagawa mong manalangin, ginagawa mong magpuri kasi nakasanayan na lang. Kumbaga parang habit na lang, parang obligasyon na lang. Wala na yung excitement. Everybody say praise the Lord. Wala na yung joy. Wala na yung kagalakan. Kapag ganyan, kailangan mo nang mag-renew ng iyong spiritual strength. Everybody say amen. Pag dumarating na yung time, mga minamahal na tamad na tayong manalangin ng mahaba, excited nang makatulog. Everybody say amen. O kung minsan naman, nananalangin nga, pero wala namang laman yung panalangin. Mayroon lang tayo masabi, pero walang laman. Yung panalangin natin, hindi nakalugod sa mahal na Panginoon. Halos wala na tayong sariwang pasasalamat sa Diyos. Pagka ganoon na, mga minamahal, kailangan na nating mag-renew. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung mga sinyales, mga minamahal? Malakas ang moving ng Holy Spirit. Nagkakapuspusan na, halos magkatumbahan na yung mga katabi mo. Pero ikaw, hindi ka napupuspos ng banal na Espiritu. Bakit kaya? Baka malapit ka ng ma-spiritually drain. Kailangan mo lang mag-renew ulit ng spiritual na lakas. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, minsan dinadaya natin yung sarili natin. Umatak naman yung luha ko, pwede na yun? Hindi po. Iba kasi yung napuspos ka ng banal na Espiritu dahil naabot mo yung puso ng Diyos. Kasi minsan naluha lang tayo dahil sa awit, dahil sa mensahe ng awit, na parang natouch lang tayo, parang nakarelate lang tayo, pero iba ang napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Kapag napuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos, naabot mo ang puso ng Panginoon at ibibigay niya yung kahilingan mo, yung panalangin mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa? Yung mga sinyales na kailangan na natin mag-renew ng ating spiritual na lakas sa mahal na Panginoon, sa ating mga tungkulin, mga minamahal. Kung may mga tungkulin man tayo, spiritual man, o minyal, gumaganap nga tayo, pero ginagawa na lang natin as duty. Dahil sinabi niya, dahil sinabi nila, kaya kailangan na lang natin gawin, mga minamahal. Ginagampanan nga natin, pero parang obligasyon na lang. Wala lang pag-ibig na kasama. Pagka ganoon, kailangan na natin mag-renew ulit ng ating spiritual na lakas. Everybody say amen. Yung duty natin, minsan ginagawa na lang natin para ipakita sa ibang tao, ginagawa na lang natin para mapatunayan yung, sa ibang tao, mga minamahal. Pagka ganoon, mga minamahal, we need to check up. Kailangan na natin ng spiritually check up. Everybody say, praise the Lord. Mukhang mahina, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ganyan pa lang, alam na natin yung kalagayan natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kapag preaching time, pag preaching time, pagka ganito, preaching time, inip ka na. Gusto mo matapos na yung banal na gawain. Preaching time, nagkukwentuhan, mga minamahal. Preaching time, kumakain. Pagka ganyan, alam na natin yan. Hindi na maganda yung kalagayan natin, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po ba, kapag preaching time, nag-ahasik ng salita ng Diyos. Kapag preaching time, nag-ahasik ng solusyon sa mga problema ng mga kapatiran. Kapag preaching time, dito mo makuha yung mga sagot sa mga katanungan mo. Tapos hindi ka makikinig. Paano ka magtagumpay sa pagsubok mo? Paano ka makikipagbaka? Paano mo magtagumpay ng tuksod kasalanan? Kung sa panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi mo isinasa puso, hindi mo pinakikinggan. Hindi ka kumakain, uuwi kang gutom ang kaluluwa mo. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal,
madaling malaman ang ating spiritual na kalagayan. Alam mo kasi mga minamahal, kapag talagang yung ating ating kalagayan ay very spiritual tayo, hindi tayo papayag na hindi tayo mabusog ng Word of God. Hindi tayo papayag na hindi tayo mapuspos ng banal na presensya ng Diyos. Para saan pa? Bakit tayo narito? Kaya tayo narito para mabusog ng salita ng Diyos. Kaya tayo narito para mapuspos ng banal na presensya ng banal na Panginoon at makapagpuri at makapagpasalamat sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya kapag wise ka na Kristiyano, panglangit ng paglilingkod mo, kapag oras ng pangangaral ng salita ng Diyos, kalimutan mo lahat. Dito ka, makinig ka ng salita ng Diyos, nang ikaw ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon, ng mga kahinaan mo ay mawala, yung mga pag-alinlangan mo ay mawala, at ang mga panalangin mo ay tugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kapag doon sa mga nabanggit natin, mga minamahal, na mga sinyales, kahit isa lang doon, na ganoon na yung kalagayan mo, delikado na yon. Huwag natin pabayaan. Agapan po natin, mga minamahal. So, anong solusyon doon? Kailangan natin magkaroon ng sarili spiritual revival. Yung ikaw mismo, kahit wala ka sa banal na gawain, yung ikaw mismo, kapag nagpuri ka sa bahay, nadalangin ka, napupuspos ka ng banal na presensya ng Diyos. Pagka ganyan na yung kalagayan natin, mga minamahal, ha? Ilan doon sa mga sinyales na ating nabanggit na nagiging ganun ka na, kailangan mo na ng spiritual revival, mga minamahal. Pakibasa, Aklat ng Awit, 85, talatang 6. Dito po sa mga aklat ng mga awit, Kapitulo 85, may talatang 6. Hindi mo ba kayo ibubuhayin muli upang iyong bayan ay magalak sa iyo? Feedback po, mga minamahal. Pakicheck po ating sounds. Sige po, ulitin ko na lang. Psalms chapter 85, verse 6. Sabi sa English, Wilt thou not revive us again, that thy my people rejoice in thee? Everybody say amen. Sabi ni Aring David, sa Tagalog, hindi mo ba kami bubuhayin uli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? So, ibig sabihin, dumarating yung time na namamatay yung ningas ng banal na Espiritu. Kaya kinakailangan po natin, mga minamahal, kailangan ng bawat anak ng Diyos, ng bawat Kristiyano, na buhayin ang ningas ng banal na Espiritu. Walang magsasabing, matagal na ako, hindi mananatili ang banal na Espiritu, ang ningas ng banal na Espiritu. Oo nga, matagal ka na, pero hindi nagpapabaya ka naman. Yung dati mong pagpupuri, yung dati mong pananalangin noon, wala na. Hindi mo lang ginagawa ngayon. Hindi magniningas ang banal na Espiritu. Ang sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Kailangan, pinagtatrabaho po natin, mga minamahal. Everybody say amen. So we need personal revival. Sa atin mismo, mga minamahal, ma-revive tayo every day. Sa tuwing tayo lumalapit sa mahal na Panginoon, sa tuwing tayo mananalangin, nararamdaman natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi lamang kapag nasa banal na gawain po tayo. Kasi kung Biblia ang pag-usapan natin, mga minamahal, ang paglapit po sa mahal na Panginoon, araw-araw po yan. Everybody say amen. Araw-araw. Araw-araw kang tumatawag sa mahal na Panginoon. Araw-araw ka nagpupuri sa mahal na Panginoon. Araw-araw ka nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Hindi tuwing banal na gawain lang. Everybody say praise the Lord. Kaya, kapag lumapit ang Kristiyano sa mahal na Panginoon, ang ginagawa, nagpupuri at nananalangin sa mahal na Panginoon. Kailangan, kahit sa ating mga tahanan o asan man tayo, miski hindi nasa loob ng banal na gawain, kinakailangan kapag pakiramdam natin, nadidrain na tayo spiritual, parang tinatamad na tayo, kailangan mo lang i-revive ang sarili mo, mga minamahal. Agapan po natin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo si King David. Si King David, full of wisdom, inanoint ng Diyos
as the next king of Israel, mga minamahal. Ibig sabihin, si King David hindi basta-basta. Mataas ang antas ng kanyang spiritual. Everybody say, praise the Lord. Iba ang wisdom ni King David. Hindi siya ordinaryo, katulad natin. Pero, dumating yung time, mga minamahal, na siya po ay hindi nakapag-renew ng kanyang spiritual strength. Ano nangyari? Siya po ay nagkasala at natukso kay Bathsheba. Everybody say amen. Ano nangyari? Nawalan ng bisa yung lakas ni King David. Mga minamahal, naubos. Hindi agad nakapag-renew, kaya nahulog siya sa tukso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan po, araw-araw, ang paglapit, ang paghingi ng kahabagan sa ating mahal na Panginoon. Pagsusumamo, araw-araw. Bakit araw-araw? Dahil mga minamahal, araw-araw, may jablo. Gusto tayong pabagsakin. Araw-araw yung jablo, tinatrabaho tayo. Gusto tayong agawin. Gusto tayong ibalik sa dati nating buhay, mga minamahal. Kaya kinakailangan, araw-araw ka din nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Kapag araw-araw ka nagpupuri sa Diyos, araw-araw ka nananalangin sa mahal na Panginoon, araw-araw ka nagbabasa ng Biblia, inirirenew ng Diyos yung iyong kalakasan sa spiritual. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, sabi sa ibang mga talata sa Biblia, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Isaiah. Diba? Ibig sabihin, malinaw, na nauubos yung ating lakas, nababawasan, mga minamahal. Pero sabi ng binasa natin, those who wait upon the Lord. Ibig sabihin, yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga sumusunod sa malalang kalooban ng Diyos, binabalik ng Diyos yung nawawalang lakas nila at muling nire-revive ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So, hindi ma-revive ang isang Kristiyano sa ganang kanya. Hindi ma-revive ang isang Kristiyano sa ganang tinanggal niya na sa banal na iglesia. Hindi. Ma-revive ang isang Kristiyano kapag araw-araw lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, nakakatakot. Anytime right now, pwedeng magbalik ang ating mahal na Panginoon. Kapag dinatnan tayo ng Diyos na nasa ganoon tayong kalagayan, mga minamahal, sayang ating ipinaglingkod. Mga minamahal ko. Kaya kinakailangan agapan po natin. Kasi mga minamahal, kapag hindi natin ito naagapan, kapag dumating tayo sa point na spiritually drained na tayo, yung wala ka ng gana, halos hindi ka na magtaas ng kamay, nagkakapuspusan, nandiyan ka lang sa likod, nakaupo, baliwala na lang sa'yo. Kapag dumating na yung point na ganyan, pauuwi na yan sa tinatawag na spiritual death. Mga minamahal. Everybody say amen. Spiritual death. Babalik ka na sa dati mong pagkatao. Yung dati mong ugali, madodoble, masasama ka na. Hindi ka na maliniwala sa Diyos. Hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Hindi ka na dadalo sa Diyos sa banal na gawain ng Diyos. Kasi doon magsimula yan eh. Magkaroon ka ng spiritual sickness. Di ba ang physical body, bago naman ito bumigay, bago mamatay ang ating physical na pangatawan, dadaan muna tayo sa physical sickness. Unti-unti, magkaroon ka ng mga karamdaman. Kapag hindi mo inagapan, yan ang magiging dahilan ng kamatayan ng ating physical na pangatawan. Ganoon din sa ating spiritual. Kapag hindi natin inagapan yung mga spiritual sickness, pag-alinlangan, katamaran, mga minamahal, yung hindi na sincero sa paglilingkod. Mga minamahal ko, mauuwi yan sa tinatawag na spiritual death, mga minamahal, at tuluyang ang maaagaw sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ayaw na mahal na Panginoon na mangyari yon na dumating tayo sa ganoong point, mga minamahal. Kaya ano yung dapat natin gawin? Kaya nga narito ang banal na salita ng Diyos, ito ang magturo sa atin. Ano yung ating dapat gawin? Pakibasa po. Revelation chapter 2, verse 4 and 5.
Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2 sa talatang 4 at 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast thy heart left thy first love. Remember therefore from the whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Everybody say, praise the Lord. Yun yung gagawin natin. Yun yung gagawin natin, mga minamahal. Ibalik yung ating unang pag-ibig. Everybody say, praise the Lord. Alam nyo, minsan kasi sa tinagal-tagal ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, dekada na, dumarating yung time, parang nagsasawa na tayo. Di ba nga, yung mga mag-asawa sa sanlibutan, nung bagong kasal, napakalambing. Everybody say, praise the Lord. Mga mag-asawa sa libutan, ang lambing, bagong kasal. Unang taon, 2 taon, 3 taon. Hindi umuwi si mister na walang pasalubong, walang bulaklak. Si Mrs. maaga gumigising, pinagluluto ng almusal si mister bago pumasok sa trabaho. Pero katagalan, ng 10 years na, 15 years na, si mister pag-uwi, mainit ang ulo. Minsan hindi na bulaklak, ang dala-dala, talbos ng kamote, mga minamahal. Si Mrs. tanghali na magising, si Mr. papasok sa trabaho, gutom. Everybody say amen. Ano nangyari, mga minamahal? Minsan dumarating yung kapaguran. Pag paulit-ulit yung ginagawa, kaya nga sa sanlibutan, may paniniwala sila. Mayroon tinatawag na renewal of vows. Everybody say praise the Lord. Para yung mag-asawa muling ma-remind ng kanilang mga sinumpaan sa hirap at ginhawa. Hindi magbabago ang pagmamahalan. Ganon din sa espiritual. Kapag hindi mo nirenew ang iyong pag-ibig, hindi mo ibinalik ang iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ako'y papariyan, maliban na magsisi ka. Kaya ibalik mo ang iyong unang mga gawa. Everybody say, praise the Lord. Ano yung unang mga gawa? Sabi ng ating keepers, return unto me, O Lord, and bring back the good old days. Ano yung good old days? Yung mga panahong, mga minamahal na sobrang in love tayo sa mahal na Panginoon. Ganoon pa rin ho ba tayo? Pumalakpak yung in love pa rin sa mahal na Panginoon. Konti na lang. Sino pong in love sa mahal na Panginoon? Pumalakpak na malakas. Yan yung hinahanap ng mahal na Panginoon. Yung bang, ang mahal na Panginoon lang po yung laman ng ating puso. Siya lang laman ng ating isipan. Walang ibang bukang bibig natin, kundi kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Inahanap po yan ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ngayon, ano ba bukang bibig natin ngayon? Baka pinag-uusapan natin ibang tao. Baka yung kahinaan ng ibang tao, ang bukang bibig natin ngayon. Ang sabi ng Diyos, magsisi ka, talikuran mo yan, payo ako'y papariyan at aalisin ko ang iyong kandileryo. Everybody say amen. Noon, ang bukang bibig natin, laging pagpupuri sa Diyos. Nagpapatotoo ka sa iba, sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Yan ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Yan ang ibalik natin, mga minamahal. Everybody say amen? Mga panahon na very spiritual tayo, mga minamahal. Nagtitake note tayo ng preaching. Mayroon pa po ba, mga minamahal? Yung nagtitake note ng preaching, pumalakpak ng malakas. Alam niyo kung bakit? Patunay lang yan na mahal niyo yung salita ng Diyos. Hindi niyo mahal yung, hindi dahil doon sa taong nangangaral sa banal na pulpito, bagkus dahil mahalaga sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya mo isinusulat. Yung iba ngayon, wala na po, mga minamahal. Sorry to say, mga minamahal, hindi tayo nangaral dito para tayo gustuhin ng tao. Ipangaral namin ang katotohanan dito para tayo lahat papunta sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Noon, hindi natin maiwan ang Bible natin, mga minamahal. Bit-bit natin kahit saan.
Kahit pupunta lang tayo sa tindahan, bitbit natin ang Biblia eh. Pero ngayon, inaalikabukan doon sa kabinet, mga minamahal. Yung iba, hindi ko sinasabing lahat. Mas laging bitbit ang cellphone, mga minamahal. Daya po yan ng kaaway, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, bring back the good old days. Noon walang cellphone. Lagi tayo nakatutok sa Biblia. Lagi tayo nakatutok sa Word of God. Hindi tayo nagkakasala. Pagkus, pinalalakas ang ating pinalampalataya. Pagkus, lalo natin nakikilala kung sino ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Pero ngayon, sino ang ating lalong nakikilala kapag nakatutok tayo sa cellphone, sa social media? Ang demonyo. Ang kaaway ng Diyos, lalo natin siya nakikilala. Dinidisip tayo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Kasi mga minamahal, kapag ka kinakain ng social media yung oras mo, unti-unting mamamatay ang ningas ng banal na espiritu. Lalamig ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Mawalan ka ng gana magpuri, mawalan ka ng gana manalangin, mawalan ka ng gana tumalo sa banal na gawain, mawalan ka ng gana magbigay na may katapatan. Hindi mo alam. Unti-unti ka lang sinisilo ng kaaway. Kaya sabi ng Biblia, watch and pray! Magbantay kayo! Manalangin tayo! Ang sabi ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hinahanap ng mahal na Panginoon na noon, Biblia lang lagi ang kaharap natin. Mga minamahal. Kaya nga, totoo ang Biblia, good old days eh. Noon, ang Kristiyano hindi magkasala agad. Pero ngayon, kapag once na hinawakan na ng Kristiyano yung kanyang cellphone at nagkulang sa prayer, magkakasala ka. Grabe ang laman ng social media, mga minamahal. Everybody say amen? Noon, Maria Clara ang suot ng mga kababaihan eh. Nakatakip lahat, mga minamahal. Pero ngayon, halos parang wala na tayong tela, mga minamahal ko. Kaya kapag hindi ka nag-renew ng spiritual strength mo, pumunta ka lang sa loob ng mall, bumili ka lang ng pagkain sa grocery, magkakasala ka agad. Pero kapag pulong-pulo ka ng kalakasang spiritual, nag-uumapaw pala ng spirito sa iyo, bulag ka sa mga tukso, bulag ka sa mga kasalanan. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Noon, mga minamahal, hinahanap naman ng Panginoon yung ating unang mga gawa. Yung tayo mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagmahal, nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Mga minamahal ko, umiiwas sa mga usapang walang kabuluhan. Kapag kakasalanan, kapag hindi totoo, kapag mali, nire-resist natin agad. Everybody say amen! Alam niyo mga minamahal, ako personally, pag may nagkwento sa akin na negatibo, at hindi pagpapala, hindi ko pinakikinggan. Ayoko magkasala. Ayoko madungisan ang aking spiritual, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, resist the devil, and the devil will flee from you. Tanggihan mo lang. Walang magagawa ang dyablo. Walang magagawa ang kaaway ng Diyos. Pero kapag pinakinggan mo, nakikisalo ka na. Unti-unti ka na magiging katulad ka na nung pinakikinggan mo. Kaya nga, alam niyo yung mga salitang pasapasahan, nakakasira ng pagsasama yan, nakakasira ng pagkakaibigan yan, mga minamahal. Totoo ang Biblia. Yung mga, sa panahon natin, ang tawag dyan, yung mga chismis, mga minamahal, nakakasira yan ng pagsasama, nakakasira ng pagkakaibigan yan. Pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos. Madaling malaman kung ano ang kalagayan ng tao, ng Kristiyano. Sabi ng Biblia, mga minamahal, yung lumalabas na mga salita sa ating bibig, galing yan sa kaibuturan ng ating puso. Kaya hindi mo pwedeng dinglangin ang Diyos. Kung ang lumalabas sa bibig mo, negatibo. Ang lumalabas sa bibig mo, mga chismis. Ang laman ng puso mo, negatibo at chismis. Hindi ang salita ng Diyos. Everybody say amen. Kaya nga sabi ng Biblia, magsisi ka. Ibalik mo yung una mong gawa, yung totoong paglilingkod mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, at ang Diyos ay tapat at banal, na ikaw ay muling patatawarin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Noon, mga minamahal, umulan, bumagyo. Hindi tayo a-absent sa banal na gawain. Amen po ba? Noon, umulan, bumagyo. Maaga tayo sa banal na gawain. Pero ngayon, pag malakas ang ulan, ay may live naman. Sa live na lang ako. Naku, mga minamahal.
Nakakatakot na kalagayan yan. Ang live streaming para lamang sa mga lugar na wala pong banal na gawain. Kapag sa lugar natin may banal na gawain, umulan, bumagyo, lumindol, dumalo ka sa banal na gawain. Kapag naiwan tayo sa rapture, kaya ba nating matiis yung sasabihin ng iba, pabugot na lang ako ng ulo, langit pa rin. Ulan nga lang natalo ka na Paano pa kung magpabugot ng ulo? Baka magpatatak tayo ng marka ng kaaway, ng marka ng demonyo, mga minamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa, alam na natin kung panglangit ang paglilingkod natin. Umulan, bumagyo, dadalo tayo sa banal na gawain. Pagunat mo yan, dadalo sa banal na gawain. Kipit at mayroong pagbabala, magbibigay sa banal na gawain. Everybody say, praise the Lord. May nakakakita man o wala, mamumuhay ng may kabanalan. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, lahat po tayo dito, pinili, tinawag, pinili, lahat po tayo rito, kandidato na, papunta sa langit. Pero ang sabi ng Biblia, may bili ng Biblia, make your election sure. Sabi ng Biblia, siguraduhin mo yung pagkakapili sa iyo. Dahil may diablo, may demonyo na nais agawin ang kaligtasan mo. Everybody say amen. Mahirap kasi magkaroon ng yung kampante masyado. Mga minamahal, yung sabi nga dito sa Revelation chapter 2, yung kung babasahin natin mula sa pinakaunang talata ng chapter 2 sa Revelation, sabi dyan, nandyan yung pagpapagal, nandiyan yung pagtitiis, nandiyan yung mga gawa, mga paggawa sa kaharian ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, ako'y may laban sa iyo. So, ibig sabihin, mga minamahal, minsan, ang inakala natin dahil masyado tayong busy sa kingdom of God, marami tayong ginagawa sa kaharian ng Diyos, pero minsan nawawala yung ating unang pag-ibig sa Diyos. Sometimes we are very busy with the kingdom, pero we don't have time for the King. Everybody say amen. Ang gusto ng Diyos, bagamat tayo busy sa karya ng Diyos, ano ba yung kinabibisihan natin sa karya ng Diyos? Yung mga gampanin natin, minyal man o spiritual. Kahit busy tayo dyan, ang gusto naman ng Panginoon, huwag mo siyang alilimutan. Personal devotion. Meron kang pagbabasa ng Biblia, pananalangin, ang taimtim, yung mahaba, pakipag-ugnayan sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil nasabi ng Biblia, kapag ganyan tayo, kailanman hindi tayo matitisod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang last verse, mga minamahal, 2 Peter chapter 1 verse 10. Maganda po ang ating mga awit at saka manunugtog. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, may talatang 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi po rito sa English, mga minamahal, 2 Peter chapter 1, verse 10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga natatisod pala, yung mga nalalamig pala, hindi pala nila pinagtatrabaho talaga yung kanilang kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. Hindi nila pinangahawakan yung pagkakatawag sa kanila, yung pagkakapili sa kanila. Dahil sabi ng Biblia, kapag pinanghawakan mo, naging panatag ka sa pagkakatawag sa iyo, kailanman, hindi ka matitisod. Everybody say amen. Siguraduhin daw po natin yung pagkakapili sa atin, mga minamahal. Iba kasi yung tinawag lang at yung pinili. Kapag ikaw ay tinawag at tumugon ka, doon, pinili ka ng mahal na Panginoon. Maraming tinawag Sa banal na gawain natin, ang dami tayong nakita rito, mga major testimony pa, pero nasaan na sila ngayon? Hindi na pumalik sa paglilingkod, mga minamahal. May mga tinawag, pero hindi lahat pinili. Paano mo malaman na ikaw ay pinili? Isuko mo ng buo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kapag kasi sinabing pinili ng Diyos, hindi lang some part of our life ang ating ibinibigay sa mahal na Panginoon. Buong buhay natin, ibinibigay natin
sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. The more na isinusuko mo ng buo ang buhay mo, lalong lumalapit ang Diyos sa iyo. Lalo ka nagkakaroon ng karapatan, lalo ka nagkakaroon ng access sa grasya at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Alam niyo mga minamahal, nakakapagod ang ating pakikipagbaka. Dumarating yung times na sa bigat ng ating mga pagsubok, sa bigat ng ating problema, minsan nagtidrain yung pakiramdam natin, drain tayo. Minsan hilang-hila tayo. Kaya ang sabi ng Biblia, kinakailangan nating i-renew yung ating spiritual na lakas. Hinahanap ng Diyos yung unang pag-ibig natin noon, mga minamahal. Kung paano tayo naglilingkod noon. Noon, bitbit natin ang ating mga anak. Ang dami nating anak, umuulan, dadalo tayo ng overnight, sumasakay lang tayo ng jeep, pero maaga tayo dumarating sa banal na gawain. Pero ngayon pinagpala na tayo. May mga sasakyan na tayo. Hindi na tayo mabasa ng ulan, hindi na tayo mag-abang, hindi na tayo makipagsiksikan sa jeep. Kinakailangan, mas maaga tayo sa banal na gawain. Depende naman yan, mga minamahal. Kung minsan, depende sa ating sitwasyon. Yung iba kasi talagang napakalayo po ng kanilang tahanan, napakalayo ng lugar. Yung iba naman, talagang kauuwi lang galing trabaho. Naunawaan naman ng Diyos yan. Ang ating sinasabi rito, kung nasa iyo ang buong kalayaan, maaga kang dumating sa banal na gawain. Everybody say amen? Noon nagawa natin yan. Noon wala tayong pera. Walang laman ang ating tiyan. Gutom tayo. Pupunta tayo sa banal na gawain. Pero grabe tayo magpuri. Walang laman ang bulsa natin. Grabe ang pasasalamat natin sa mahal na Panginoon. Ngayon pa na pinagpala ka na, kinakailangan naglulukso ka sa pasasalamat sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yan ang hinahanap ng Diyos. Noon, punong-puno ka ng pagsubok. Yung pitaka mo, ang laman, ticket, walang lamang pera. Pag-uwi mo ng bahay, pagbukas mo ng refrigerator, walang pagkain. Pero grabe, puspos ka. Nabanal ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Yan ang hinahanap ng Panginoon. Sabihin mo na Panginoon, anak doon, walang-wala ka. Grabe ka magpuri. Grabe ka magpasalamat. Ngayon, pinagpala kita. Bakit parang kulang? Hinahanap ng Diyos. Noon, intro pa lang ng gitara, intro pa lang ng piano, grabe, puspos ka na. Bakit sabik na sabik ka sa banal na presensya ng Diyos? Hindi matapos ang iyong pasasalamat sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah! Ano ang pagsubok mo noon at pagsubok mo ngayon? Konti na lang. Mas marami tayong pagsubok noon. Ngayon pinagpala na tayo. Ang sabi ng Biblia, ibalik mo anak yung una mong pag-ibig. Inahanap ko yan. Habang tayo umaawit sa atin. Hallelujah! 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 Purihin ka man ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! It is Jesus! Alalahanin mo noon. Bakit noon? Grabe ang pagsamba mo sa Diyos. Grabe. Nakaluhod ka dyan. Nakataas ang iyong dalawang kamay. Pero wala ka naman pera. Halos walang makain. Pero grabe, nabumusbus ka. Nabanal ang Espiritu ng Diyos. Ano, mayroon ka noon? First love, mga minamahal. Yung una mong pag-ibig sa Diyos. Sometimes it's hard, sometimes it's almost gone. There are times that we can't feel your presence. Lord, your children can live without your fire. Hear a prayer, revive us once again.
your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Sometimes there's fire, sometimes it's almost gone. There are times that we can never feel your river flows into our hearts. Keep the fire burning deep within our hearts. Let the flame light our souls today. Lord, your children can live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Hallelujah. Let the river flow into our hearts. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Let the river flow into our hearts. Let the river flow into our hearts. Dumarating ba yung time, mga minamahal, na tayo napapagod sa paglilingkod sa Diyos? Minsan parang ayaw na natin. Minsan, sa sobrang sakit, parang ayaw na natin magpatuloy. Alam niyo mga minamahal, si Haring David, nung siya nagkasala, hindi siya pumayag na mawala ang banal na Espiritu ng Diyos. Nagsumamo siya sa mahal na Panginoon. Nagsumamo siya. Umiyak siya na umiyak. Hindi siya tumigil hanggat hindi binalik na Diyos ang banal na Espiritu sa kanya. Tandaan natin mga pinamahal, sa buhay ng Kristiyano, kapag wala ang banal na Espiritu sa buhay natin, hindi natin masasabing Christian life yan, mga minamahal ko. Kaya tinawag na Christian life, yung buhay natin pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Noon, mga minamahal, ganito lang ang ating kalagayan. Bakit grabe ang ating pasasalamat sa Diyos?
Noong una mo nakilala ang mahal na Panginoon, grabe ang pagka-inlove sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, asan na yan, anak? Ibinigay ko ang mga kahilingan mo. Tinugon ko ang mga panalangin mo. Asan na ang unang pag-ibig? Totoo ang Biblia, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, bring back the good old days. Pagkising sa umaga, nagpupuri ka na sa mahal na Panginoon. May makain man o wala, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. May bagong damit o wala, dumadalo sa pananagawain ng Diyos. Puno-puno ka man ng pagsubok, inuusig ka man, nagpapahagi ka pa rin ng salita ng Diyos. Bagamat ikaw ay walang-wala, sinasabi mo, mamagpala ang Diyos. Inahanap ng mahal na Panginoon ang ating unang pag-ibig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Alam ng mahal na Panginoon, nakakapagod minsan. Nakakapagod makipagbaka. Hindi madaling maging Kristiyano, mga minamahal. Araw-araw nakikipagbaka tayo. Araw-araw tinitiis natin ang mga tukso. Araw-araw nilalabanan natin ang mga kasalanan. Kaya kailangan mo ang mahal na Panginoon araw-araw. Kailangan mo ang palalang Espiritu ng Diyos araw-araw. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po ba tayong baguhan, mga minamahal? Kung wala naman po tayong baguhan, mga minamahal, tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita amin na pakinggan sa hapong ito. Salamat sa mga paalala, O Diyos, reminders, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong banal na salita na aming salamin ng aming katayuan sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa palaging habag na iyong pinagkakaloob sa amin, sa iyong awa, sa iyong pagmamahal na malaging pinibigay sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang. Ang iyong biyaya hindi nauubos. Ang iyong pag-ibig ay lagi sariwa sa umaga, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, habang kami narito sa mundong ito, panghawakan mo po kaming mainam. Bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, lumakad ang ayon sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoong Jesus. Tulungan mo kami na masunod ng buong buo ang lahat ng iyong banal na kalooban na sa ganang amin kami mahina, O Diyos. Kailangan ka namin sa aming buhay. Dalangin din po namin at pinapasalamatan namin ang aming mga magulang sa iyo, ang beloved pastor. Dalangin namin na mahabang buhay, patuloy pagkaloob sa kanya, mahal na Panginoon, upang patuloy pang ipanalangin ang mga banal na gawain sa buong mundo at marami pang kaloob, madalas yung banal paanan. Kalakasan, kalusugan, ipagkaloob sa kanya, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, beloved children, the whole Meda family. Dalangin din naman na Panginoon sa lahat ng narito nagsumikap sa araw na ito, mahal na Panginoon, pagpalain mo po sila. Lutasin mga problema, pagalingin mga karamdaman, tukulin mga panalangin, palakasin, patatagin, panghawakan sa aming paglilingkod sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po mga naman dumako sa ating mass healing. Ang programa ng Diyos ay pagalingin ang ating mga karamdaman, kalooban ng Diyos na tugulin ang ating mga panalangin. Ipatong ang kanang kamay sa ating ulo
at ang ating kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo po ay may mga karamdaman. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos natin maganap ang kalooban ng Diyos, hindi maiksi ang kamay ng Diyos upang hindi tayo tugunin, mga minamahal. Sama-sama po tayo manalangin. O malaking Diyos, sa mambanal aming mahal na Panginoon Kristo, unat dalangin ang aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Vildi Estrada Almeda. Sama-sama namin sinasaway, itinataboy, pinapalayas, di mo yun ang makaramdaman sa aming mga piskalaman ng buwan ng kaway, di mo yun ang ubos, sipon, trangkaso, lagnang TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of dengue, cast out, in the name of Jesus, be healed right now, in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga parang pangalan ni Jesus. Di mo yun ang mga problema, pagsubok, pag-alinlangan, kailan, hadlang sa aming mga panalangin, cast out, in Jesus' name. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, be thrown into hell, and be there forever and ever. In the name of Jesus, be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bilang tanda mga minamahal ng ating tagumpay, na tinugulo naman ng Panginoon ang ating mga panalangin. Sabay-sabay sumigaw na malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po natin mga Panginoon, sa Kanya lamang ang pinakamataas na pagpupuri, paluwalhati at pagsamba. Tanging sa ating Diyos na buhay, ating mahal na Panginoon. Makaupo po tayo saglit, mga minamahal. Tayo po ay dumako sa ating announcement. Ating pong overnight ay sa araw ng Biyernes, alas 10 ng gabi. Matapos ng alas 4 ng madaling araw po ng Sabado at sa San Ildefonso, ang kanilang pong overnight doon ay alas 5 ng hapon hanggang alas 10 po ng gabi. At sa araw ng Linggo, wala po munang gawain sa Ildefonso. Dito po lahat tayo. Ating pong Holy Supper sa araw ng Linggo, mga minamahal, sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At tuloy-tuloy din po ang ating mga Bible study sa dako ng Barangka, Candaba, Pampanga, Sabado, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sa Bukawi, Bulacan, Beloved Mami Fe, San Pedro Residence, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. At sa narating na Sabado, Loobin, meron po tayong panibagong mabubuksan na Bible study sa Mapaniki po, Candaba, Pampanga din, mga minamahal. At marami po doon lang nabautismohan at may mga karamdaman, Loobin naman ng Panginoon. Mabuksan po muli mabuksan ang panibagong Bible study doon, mga minamahal. At ang ating jail ministry sa dako ng San Rafael, tuloy-tuloy po yan. Kaya patuloy nating ipanalangin ang ating mga Bible study, bakapan natin ng prayer dahil marami pong kaluluwa ang tumatanggap sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord. At ang ating live streaming, tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Unat dalangin ng ating beloved Pastor Vildi Estrada Almeda. Praise the Lord. Kung wala naman pong karagdagan sa mga announcement, mga minamahal, tayo po ay dumako na sa ating pong closing prayer. Purihin natin mahal Panginoon, beloved brother Herman Villar. Praise God. Ipanalangin po at pasalamatan ang tagumpay ng banal na gawain. Praise the Lord. Bishop, beloved Preacher Mark, magkaisa po tayo manalangin. Hallelujah. Mapapakaala namin Diyos na makaparahin sa lahat sa mga pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bahagi ng gawain, mahal na Panginoon. Umpisa sa pag-MC, mga papuring awitin ni Alaysi, Joy Paul Solimsong, mahal na Panginoon, sa mga naghayag ng iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa mga nagtapat sa pagkakaloob, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At sa presensya na pinadala mo sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At salita ng buhay na aming napakinggan, mahal na Panginoon. Itanim niyo po ito sa aming puso't kaisipan, mahal na Panginoon, upang masunod aming banal na kalooban, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa aming pansamantalang pag-iwalay kung paano kami dinako ng ligtas sa lugar na ito, gawin niyo po sa aming pag-uwi, pag-ihatan niyo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At pagpalaan niyo kami, mahal na Panginoon, ito pong samot panlangin sa matamis at makaparing pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. We love you, the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Sa mga nais magpalehas, may lehas.